Miss Catherine Bernardo abay inalis sa usaping ito, nilinis ang kanyang pangalan nang madawit ito sa isyong ito. At ngayong araw, let's talk about this one, dahil talaga namang hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin sa social media ang ilan sa mga kaguluhang naganap dito po sa ABS-CBN Ball. May kanya-kanyang version of the story, na lumalabas. Unang inilabas ng PEP na si Miss Catherine Bernardo daw di umano ang dahilan ng pag-aaway o pagkaroon ng kaguluhan between Kyle Echari and Mr. Daniel Padilla. Tapos, meron din lumabas na kwento na hindi naman daw pala sangkot si Miss Catherine. Iba-iba po yung mga version of the story na lumalabas. Pero nito lang, nagsalita po si Manay Christy Fermin patungkol sa issue na yan dahil sabi niya, according to her, ang kanyang source ay mismong naroroon sa place. So, sabi niya dito, si Catherine Bernardo daw po ay out kay Kyle Echari kinumpronto si Daniel Padilla, JK Labajo, hinamon si Richard Gutierrez. Hanggang ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan sa showbiz ang di umanay gulong naganap sa pagitan ni na Daniel Padilla, Kyle Echari, JK Labajo at Richard Gutierrez sa after party ng ABS-CBN Ball 2025 last Friday sa Soler Resort North. So, ayon sa unang sultada ng balitang ito, hindi raw nagustuhan ni Daniel ang paghawak-hawak ni Kyle kay Catherine Bernardo, kaya pinagsabihan umano ni DJ ang batang aktor hanggang sa umabot di umano sa pagsusuntukan ng dalawa. Ayon pa sa kwento, nadamay sina JK at Richard dahil lumapit daw ang mga ito sa dalawang aktor para ipagtanggol ang mga kaibigan. Si JK ay pinagtanggol umano ang kaibigang si Kyle habang si Richard naman ay dinipensahan naman si DJ. Ngayon nabasa rin kaming si Daniel daw ang nagsimula ng gulo at naghamon ng suntukan umano kay Kyle. Kahapon sa Christy Fermin show ni Christy Fermin, tinalakay niya ang tungkol dito at ininitali ang nangyari base sa kanyang mga sources na naroroon sa ball. Taliwas sa unang chikang si DJ ang nagalit. Sabi ni Manay Christy ayon sa kanyang source ay nananahimik daw si Daniel nang biglang lumapit sa kanya si Kyle. Meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita ng Kyle kay Daniel. Tahimik si Daniel ha, kwento ni Nay Christy. May umaaligid si JK Labajo, si JK pangusong-uso na para bang upakan muna, parang ganon. Meron nangyari, nakita si Richard Gutierrez yung ginagawa ng dalawa kay Daniel na nananahimik. Anong inaasahan mo na gagawin ni Richard? Natural, aawat. Sabi niya, dagdag ba ng batikang host writer? Pagpapatuloy pa niya, alam mong ginawa sa kanya ni JK Labajo, bakit ka nandito? Anong gusto mo? Ay hinamon ng suntukan, ang tapang. Pero at that point ay nagdatingan na raw ang mga security guard at tinawad na ang mga aktor. Ayon kay Nay Christy, naganap daw ang insidenteng yon sa ibaba pa lang sa Grand Ballroom pero nagtuloy pa umano ang pagkakainitan ng mga aktor hanggang sa taas ng Skybar kung saan ginanap ang after party. Sa ipa ni Nay Christy Fermin, ang ermat ni Chard na si Annabel Rama ay nasa Skybar ng mabalitaan ng bulong kinasasangkutan ng anak. Nagsiakyatan na raw sa Skybar ang ibang mga artista kabilang nga sina JK, Kyle, Rick, Daniel at Richard. Ang bilis daw ng mga pangyayari na yon ayon sa source. Nakalusot yung JK Labajo, lumapit kay Richard Gutierrez at kunwari nagsusuri pero pangisi-ngisi. Hinamon ulit ni si Richard. Di nakita niyang gusto niyang makita, diba? Sabi niya, nasa pool siya sa may ulo, nasa pool siya, sabi na Nay Christy. Sa naman ang co-host niya si Romel Chica, pang-abot din di umano. Sabi naman ulit ni Christy Fermin, ay natural lag off balance pa nga si Richard. Si Tita Annabel nga ang napaupo pa dun sa kanyang silya. Ang bilis ang pangyayari dahil tumakbo raw yung JK Labajo at pagkatapos ang gulo na yun, nasagasaan niya si Tita Annabel. Yun ang kwento. Sa pagkakakilala niya raw kay Richard ay hindi to nagsisimula ng gulo pero wag mo nga hamunin at hindi ka uurungan. Si Daniel Padilla ay may nalaman na rin ba naghamon ng away to? Kahit galing siya sa pamilya Padilla, hindi siya starter say ni Nay Christy. Nabanggit ng veterans host sa labas si Catherine sa usaping ito at hindi ito toong nagselo si Daniel sa paghawak-hawak ni Kyle sa actress. Alam mo, sabi niya pa, hindi nga tinitignan at hinahanap ni Daniel si Catherine kung nasaan. Sa lawak ng lugar na yon, hindi nga niya nakita at wala siyang pakialam kung anong nagaganap, kung nagyayakapan man sila doon o ano, wala. Kaya nga dito out si Catherine dito, sabi ni Christopher Min. Samantalang hanggang ngayon ay tahimik pa rin ang aktor sa nasasangkot sa isyong ito. Wala ring lumalabas sa video ng insidente na resibo, sana kung ano ba talagang totoong naganap. At dahil po dito, sinabi rin naman ni Christy Fermin na ang kwento na nakuha niya o yung source is base po yun sa side nitong si ni Daniel at saka ni Mr. Richard Gutierrez. Yun po kasi nang nakita nila. At the same time, yung source po niya sinasabi na naroon mismo doon po sa event. Kaya po yun ang kanyang sinasabi. Kaya, so ibig sabihin pala, wala na talagang pakialam si Mr. Daniel Padilla dito kay Catherine. Talagang as in out na. So anyways, narito naman ang ilan sa mga comment reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates.
So, unahin natin ang komento mula po sa isang viewer. Sabi ni Miss Minitza Tamisin, before you judge or look what Alden is doing kind humble, he needs to act like that cause of his venture. You only bash and see cuts but try to look the true colors of Alden's. Why using May now? Is using Katrin for his own benefits. That what you think of being humble and kind, using all the people for his own benefits or his own goods. Grabe naman yun, ano? Wala pong gamitan na nagaganap dito, Ma'am Shimilina Tamisin, ano? Dapat imulat nyo rin po yung mga isip po ninyo na wala pong panggagamit na nagaganap. Kasi, kung may panggagamit yan, alam na mga artista yan, di ba? Kung tutuusin, ginawa rin naman ni Mr. Alden Richards yung part niya bilang mga kalab team nito. And at the same time, is wag tayong mag-quick to judge. And according also to Miss Herminia, Miss Tarets, wala na akong kinakampihan sa din. Pero ayaw kung sinasabi nila kay Katrin. Sana, kung ayaw nila kay Katrin, wag na sila magsasabi ng kung ano-anong masama tungkol kay Katrin. Bakit alam ba nila? Talaga kung ano si Alden. Ako lahat gusto ko si Alden, mabait, matalino, gwapo, pero baka hininto niya ang paniligaw kasi hindi naman totoong mahal na mahal ni Alden si Katrin. Bilang isang kaibigan at para sa movie, lahat ginawa nilang dalawa. May alam si Kat. At ako parang maniniwala, sabi ng tao, na kung ano talaga si Alden. Pero hindi dapat sasabihin. Siyempre, protection ni Kat si Alden kasi meron din akong konting alam. Pero hindi ko yon sasabihin dahil mahal ko naman silang dalawa. Kaya sana, wag yun ang husgahan si Kat kasi wala kayong alam kung ano talaga ang totoo. Yan, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. Sabi naman ni Miss Judith, walang masamang tinapay kay Kat, Miss Tarets. Sa kabila ng pagkakalat niya ng 100% sure na boyfriend niya si Mayor, eto, pinatuhuhan at magiling siyang kinakausap with pictures pa sila kasi Miss Tarets, as a fan of Katrin, never mo makikita o nakita nag-post yan sa softmed na pumatol kahit sobrang bash pa ang nakukuha niya. Sobrang unbothered niya kung hindi pa siya tinatanong sa ball. Tama naman, sabi ni Renato, bumawi lang si OG, di kay Katrin. Sa balahura niya kay Kat. Obvious naman kasi pagbintangan mo yung tao kasi yun wala siyang karapatan, sabi niya. So, salamat Ma'am Chi. Salamat si Renato sa inyong komento. And another one. Sabi ni Tessie, wow Kat, salamat sa maganda mong virtue. Calm, generous, sincere, with good attitude. Kahit sobrang pahirap at napasali pa si Mami Min, maganda pa rin ang ipakita mo kay OG. Bilib ako sa'yo about Alden. Ang nakita ko kasi maraming sinabi si Alden na hindi ko ma-reconcile. Hindi ko alam bakit parang naging cold ang treatment niya sa'yo after the movie. Di kaya kailangan niyang maging maingay? Para kahit magpa-movie siya, hindi siya dehado sa'yo. Yung success na movie niyo ay HLA, mahirap ba sa sundan? Kaya kailangan niya maging maingay. Naimbitihan ka ba niya sa mga project na pero kasi nagtatago kayo. Ibig sabihin, may relasyon kaya hindi kayo dapat makita magkasama sa public. Dahil kung basta friend lang, hindi. Ayun, sa ito naman yung kanyang comments. Hindi. Wait lang talaga. Patience is virtue except lang kung si Alden falling out of love sa'yo. Yan ang sorry ang fans. Kaya sa'yo ang love ko kasi it may be Alden's part is like denying you and you bear bashing dahil ang ala namin binasted mo si Alden pero hindi naman pala. Wala siyang follow up kung pinupwesto ka ba ni Alden. We love that din. Sana kayo na lang. Ayan. Sabi ni Sir Dennis Limpin, sayang lang pala ang galit natin kay OG. Kung si Kat okay lang pala ang balita. Kasi kahit patingin sobrang mali tuloy, mapapaisip ka, pick ba talaga sa issue na nagpapunta si Kat mismo sa Lucena? Sino ba talaga ni Alcalat? Nagtatago lang si Kat para hindi bumagsak ang karir niya. So ibig sabihin, totoo rin pala na tumigaw si Alden sa paniligaw kay Kat ay dahil kay Alcala. Kasi kung pagbabasihan mo ang balita ni OG about kay Kat, talagang hindi maganda na ang iniisip natin. Simpleng babae si Kat, no? Kay Kat talagang hindi maganda na ang iniisip natin, simpleng babae si Kat. Asan ba ang simple? Sayang talagang galit na inis kay OG. Hindi pala talaga tayo magalit o tingin ko parang may resibo si OG sa lahat ng balita niya. Kaya ganyan na lang iwas si Kat sa lahat ng issue sa kanya. Actually, hindi niyo po ba narinig yung sinabi po ni OG na sinabi niya na kung ano yung sinabi ni Miss Katrin na single siya, yun ang paniwalaan. Kaya nga dinidebunk niya yung statement na may relasyon itong si Miss Katrin tsaka itong si Mayor. And another one, sabi ni Ma'am Shimalu, obvious ba na guilty si OG na may kabalbalans siyang mga binabalita na wala namang mga may pakitang resibo na puro hearsay lang. And sabi ni Ma'am Shia Aurora, basta ako Team Kat, simula going bulilit pa lang siya. Talaga, pahaba at sinisiraan. Ayan, tinitira siya pababa at sinisiraan. Yun po ay part po ng, part ng show business yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless.